May panawagan ng Securities and Exchange Commission sa publiko upang makaiwas sa mga racket na gaya ng pyramiding. Inianunsyo ito ng SEC kasunod ng pagkakabunyag ng malawakang investment scam sa Kabisayaan at Mindanao. Alamin na ito mula kay Aljo Bendijo. Babala ng Securities and Exchange Commission sa publiko, suriin muna kung may secondary franchise o lisensya ang isang korporasyon kapag ang negosyo nito ay may kaugnayan sa pagbebenta ng securities o investment contract at hindi pagbebenta ng alibang produkto o serbisyo. Ang primary franchise ay ang Certificate of Registration na ibibigay ng SEC mula sa Approved Articles of Incorporation ng isang korporasyon, habang ang secondary franchise naman ay ang panibagong lisensyang kukunin ng isang korporasyon depende sa papasukin itong negosyo. Halimbawa, kung ang nais na negosyong papasukin ng isang korporasyon na rehistrado na mula sa SEC ay retail business, dapat kumuha uli ito ng panibagong secondary franchise mula sa Department of Trade and Industry. Pero kapag securities at investment contracts, dapat may secondary franchise SEC ang isang korporasyon. Ang prosesong ito ay binabase sa tinatawag na Full Disclosure Rule o Complete Disclosure ng securities upang tulungang mamuhunan ng tama ang publiko. Pero batay sa batas, mahigpit na ipinagbabawal ngayon ang investment contracts o ang pyramiding scheme o transaksyon kung saan iaasa na isang mamumuhunan ang kanyang pera at aasang may babalik ito sa pamamagitan ng managerial at entrepreneurial skills ng isang individual. Lalo na kapag ito ay ibinebenta na sa mahigit 19 katao dahil isa na itong public offering. Dapat kasing dumaan muna sa mga lisensyadong brokers ng SEC bago makabili o magbenta ng mga securities. Maliban sa investment contracts, bawal din ang insider trading o magbenta o bumili ng isang security na isang tao may material information na maaring makakapekto sa presyo ng halaga ng shares. Ilan pa sa mga fraud manipulation na dapat tandaan ng publiko ay ang wash sale o ang pagbili at pagbebenta ng isang shares sa iisang tao lamang at hindi nagbabago ang beneficial ownership nito. Sumiklab ang anomalyang ito noong panahon ni dating Pangulong Erap Estrada, ang BW scam. Match order, marking the clause, painting the tape, short sale at boiler room operations. Para sa Telebisyon ng Bayan, ang Joe Bendijo.